Lagot ka, nabulat-lat ka na. Kaya pala guys, kaya pala no wonder na supporters ni Roqueta itong si Alice Guo. Kaya pala defensive masyado kay Alice Guo, abay, gawain din pala ni Roqueta ang gawain ni Alice Guo. Naku po, tayo dyan, nabulatlat ang sikreto ni Harry Roqueta. Naku po, yan yung sinasabi ko sa inyo. Wala talagang lihim ang hindi nabubunyag. At guys, kung matatandaan nyo noon, sinabi din ni Roqueta, pakinggan nyo to ha, pakinggan nyo. So, ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating So, ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Diba? Nahuhuli talaga ang isda sa bunganga. So ngayon nga po guys, alam nyo no, na nasasangkot po sa isang controversial issue itong si Harry Roque. Ganito kasi yan guys, meron pong isang Pogo compound na ni-raid doon sa Pampanga, which is doon po sa Purak. Ni-raid po yung Pogo compound na yun. At nabulat-lat po guys yung mga nag-raid. Kasi nandoon po yung pangalan ni Harry Roque. Nandoon po yung iba't ibang klaseng papeles. Katulad na lamang po ng appointment papers at ng affidavit of support. So ngayon nga po guys, not totally unrelated to sa Pogo operation. Hindi naman natin sa binibigyan ng meaning. Pero the question here is, bakit nandoon yung mga papeles na yun? Di ba, bakit nandoon yung mga papeles na yun? At bakit itong taong to, itong lalaking to, hindi man lang natin nabalitaan noon na naging executive, executive assistant niya? Di ba wala namang balitang ganon? Yun po guys. Tama ba yung sinasabi ng mga netizen na itong lalaking to, itong lalaking model na to ay taga-kolekta ni Harry Roque? Naku po, mabigat-bigat to. Kasi yan po guys yung paratang ng ating mga netizen ngayon na itong lalaking to na naging executive assistant ni Harry Roque, itong lalaking to ay taga-kolekta ng monarchy daw para kay Harry Roque. Well, we do not know lang. Pero kasi ang nakakapagtaka dito, ang daming pwedeng gawing executive assistant, bakit yung isang model pa? Diba? So sa mga nagtataka guys kung sino yung model na tinutukoy, nandito kasi, nakalagay kasi guys sa papers. Kung makikita nyo itong papers na to, pakita ko sa inyo. Ito kasi yung mga nakita. Yung affidavit of support, which is makikita nyo may dyan yan po guys yung nahuling dokumento doon kay Harry Roque na nandoon po sa loob ng Purak sa Pogo compound ng Pampanga. Affidavit of support. Tapos ito yung nakakabulat-lat guys. Kasi dyan po sa Office of the President, tingnan nyo, Office of the President, October 5, 2021. Sino ito? Itong appointee niya bilang kanyang executive assistant, si Alberto Rodolfo Y. de la Serna. Ang tanong, sino yun? Ngayon, naganap ako sa internet kung sino. Ito yung aking natagpuan. Nakakagulat naman. Ano yan? Ano yung relasyon nyo? Kasi nag-iibang bansa pa tong dalawang to eh. Tapos si Harry Roque, naghuhugas kamay ngayon. Nakakahiya mang isipin, pero itong lalaki kasi to guys, mayroong authorization letter eh. Ano ibig sabihin nun? Diba? O pakinggan nyo muna tong balitang to. Pakinggan natin ha. Ito. Wait lang. Isang dokumento
dokumentong pirmado ng isang dating opisyal ng gobyerno ang natagpuan sa hinahuluglog na Pogo Compound sa Porac, Pampanga. Meron ding pagkilala ng isang PNP unit dahil sa donasyon. Live na nakatutok si June Veneracion. June. Emil, ilang dokumento at certificate gaya na lang umano ng appointment papers ng isang dating tauhan ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang nakita sa loob ng ni-raid na Pogo Hub na ito dito sa Porac, Pampanga. Sabi ng mga Emil, nakapagtataka yan. Sagot naman ni Roque, huwag daw itong haluan ng mali siya. Yan yung hugas kamay ni Roque na wag daw itong haluan ng mali siya. Pero the mere facts, bakit nandoon yung papers? Ano yung meron doon? Nasa Pogo pa mismo, ano yung meron doon? 'Di ba? At inamin din ni Roque na totoo nga na executive secretary niya, yung lalaking yun. Inamin niyang totoo, hindi fake news yun. Pero yung punto dito, bakit nandoon yung papers? Pwersa ang pinasok ang mga natitirang gusali na hindi pa nasusuri sa Pogo Hub compound na ito na pugad daw ng mga illegal na aktibidad. Sa security office, nakita ang Certificate of Recognition ng PNP Regional Highway Patrol Unit 3 para sa umano'y generous donations ng kumpanyang nagpapaupa sa mga establishmentong nag-ooperate sa ni-raid na compound. Sinusubukan pa naming makuha ang reaksyon ng hepe ng Regional Highway Patrol Unit 3. Pero sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, siyempre kung alam mong illegal ito, bakit kailangan magbigay ka ng appreciation? Diba? So, check natin yun. Kung gaano ka generous o gaano kalaki o paano ang tulong na ginawa din, malalaman natin yan. May isa pang ikinasupresa ang PAOK, ang mga dokumentong nakita sa isa sa mga dormitoryo. Appointment papers ito ng isang executive assistant sa Malacanang sa opisina ni dating. Yung executive assistant na tinutukoy ko, guys, ito yon kasi nakalagay naman dito sa pakita ko nga sa inyo. Wait lang. Nasaan na yung papers? Yan executive assistant. Kasi yung Office of the President, nakikita nyo yan, nakalagay dyan sino si Alberto Rodolfo Y. de la Serna? Sino yun? Yung executive assistant na itinalaga noong January 4, 2021. Sino yon? Nung naparesearch nga tayo, isa palang modelo. Bakit naman modelo pa? Nagtsurbahay kayo? Presidential spokesperson Harry Roque. May petsa itong January 4, 2021. Meron ding affidavit of support na permado umano ni Roque nung wala na siya sa gobyerno. Nakasaad dito, nasasagutin niya ang gastos ng dati niyang executive assistant sa biyahe nila sa Europe, Oktubre nung nakarang taon. Yun nga yung nakakapagtaka. Bakit nandito yung mga documents na yun? Sabi ni Roque, abogado siya na nagpapaupang kumpanya sa isang court case pero wala raw siya kinalaman sa Pogo operation. Huwag daw haluan ng kulay ang nakuhang appointment papers ng kanyang tauhan noong siya pa ay nasa Malacanang. Tagal ko na pong empleyado yan, no? Apo. Pero matagal na pong hindi siya nagtatrabaho sa akin. Tingin ko po kasi nag-aaral siya somewhere dyan sa Clark, no? Baka nakitira po siguro dyan. Sa isa pang gusali, nakuha ang mga latigo na pinaniniwala ang ginagamit sa pag-torture sa mga empleyado. Yan na nga guys, yung sinasabi ko sa inyo, diba, na yung Pogo, wala talagang naging magandang epekto. Dahil unang-una, bukod sa nasasagasaan nito, yung mamamayang Pilipino natin, yung mga trabahante dyan, kawawa. Merong torture detention center, merong torture chamber, merong mga pamalo. Kawawa yung mga trabahante dyan. At kung sinasabi ng iba na, Mima, kapag mawala yung Pogo, kamusta ng kawawa yung mga Pilipino nagtatrabahuan dyan. According to kay Vic Soto, Vico, ang sabi niya, nung sila mismo yung nag-raid, kasama siya, sa halos 100%, 100 na tao sa loob ng ni-raid nilang Pogo compound, isa lang ang Pilipino. So basically, hindi apektado ang mga Pinoy dito dahil wala naman po silang kinukuha, ginagawa lang nilang front yung mga Pilipino para masabi na mahalaga yung Pogo. Pero the reality is, yung Pogo talaga guys, naging pugad po yan ng corruption, pugad ng scamming, pugad ng mga pagiging addict, 'di ba, ng mga tao.
pugad ng crime. So wala pong naging magandang epekto ang Pogo sa bansang Pilipinas. Okay, nagbibigay nga ng tax, pero ganun din. Nagbigay ka nga ng tax, pero ang daming mamamayang Pilipino ang nasagasa dito. So hindi maganda. Diba? Ng Pogo Hub. Meron ding natagpo ang mga gamit na pang text blast o pagpapadala ng maramihang message ng mga scammer. Kinolekta rin ang mga papeles para matukoy ang mga sangkot sa Pogo Hub at kanilang mga koleksyon. Sa isang pahayag, umapila ang Chinese Embassy sa gobyerno ng Pilipinas na iba na ang Pogo. Wala nilang basihan ang mga paratang na nag-uugnay sa China sa operasyon ng Pogo. Mahigpit daw na Sinungaling tong China na to, no? Sabi nila, wala daw silang kinalaman sa Pogo-Pogo na yan. Pero, yung mga nagbe-bet dyan, mga Chinese din. Ginagawa lang nilang front, yung Filipino. Sila yung nag-organize, yung China, yung mga Chinese. Oo, walang Pogo sa China, pero yung mga bansa na kinakaya-kaya lang nila, katulad ng Myanmar, Cambodia, Philippines, nung si Digong pa, inaalaw nila yung Pogo. Kinukontrol nila. Ganun yun. Bawal na mga batas sa China ang anumang uri ng sugal. At meron anilang ebidensya na nagsasangay ito sa iba pang krimen tulad ng kidnap, ransom, human trafficking at murder. Iyon. Kaya ngayong ko dito, kaya pala si Harry Roque medyo tahimik sa issue ng Pogo at defensive kay Alice Gu. Yun naman pala, may baho din. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.